There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nag-convene na bilang impeachment court ang Senado para litisin si Vice President Sara Duterte. Ipinapatawag ng impeachment court ang bise. Binigyan din siya ng 10 calendar days para sagutin ang reklamo laban sa kanya. Nanumpa na rin ang 23 senator judge ng impeachment trial maliban kay Senador Bato de la Rosa na absent. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Bel, Vicky, Emil, naging matiwasay po at mabilis ang pagko-convene ng Senado bilang impeachment court. At agad nga pong iniutos ang pagpapalabas ng summons para ipatawag si Vice President Sara Duterte sa harap ng impeachment court. Sa pagsusuot ng kanilang mga maroon na robe, nagbago ang persona ng mga senador na ngayon ay uupo ng mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano. Nanumpa na rin si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer sa paglilitis. Kasunod nito ang panunumpa ng mga senador bilang mga senator judge. Pertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Matapos manumpa, deemed constituted na ang Senado bilang impeachment court. Earlier today, the articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court. Mr. President, the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte with its annexes are now presented to the court for proper disposition and action. The same is duly noted and made of record. Ngayong nabuo na ang korte, ipinatawag ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte at pinasasagot sa impeachment complaint sa loob ng 10 calendar days. Let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. Bibigyan naman ng 5 calendar days ang prosecution para magkomento sa magiging sagot ni Duterte. Pag nakasagot na ang lahat, itatakda na ang pre-trial. Pagtitiyak pa ni Cayetano, magpapatuloy ang regular na trabaho ng mga senador, kaya aayusin ang kalendaryo nila para sa impeachment trial. I approached members of the minority of the Senate, and later on I will approach the senator judges that we will fix the calendar together. And in pursuit of impartial justice, we will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work. Ayon na rin nga po sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang susunod po nating aabangan ay yung pagsiserve ng summons kay Vice President Sara Duterte. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At kaugnay sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court at sa ilalabas nitong writ of summons, sinabi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na susunod sila at maghahain ng angkop na tugon alinsunod sa konstitusyon at mga alituntunin. Hindi nila muna sila magbibigay ng karagdagang komento bilang respeto sa proseso. Present si Senator Robin Padilla sa Senado habang absent si Senator Bato de la Rosa kahit sinasabing magkasama silang umalis ilang oras matapos magkabarilan sa Senado noong nakaraang linggo. Bago mawala, umamin si de la Rosa na lumutang siya para maging ika-13 boto ng bagong mayorya at mapalitan ng liderato ng Senado. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian?
Mel, dumalo nga sa sesyon dito sa Senado si Senador Robin Padilla. Marami tayong tanong sa kanya, lalo't siya raw ang huling nakasama ni Senador Bato de la Rosa bago nga ito makaalis dito sa Senado at ngayon tila naglaho na namang parang bula. Senator Ligarda, Senator Marcoleta. Matapos pumasok noong Lunes para makuha ni Senate President Alan Peter Cayetano ang liderato ng Senado. Senator Bato is absent? Okay, with 23 senators present, the chair declares presence of a quorum. Absent muli si Senador Ronald Bato de la Rosa sa plenaryo ng Senado kanina. Pero present si Senador Robin Padilla, ang sinasabing kasama ni de la Rosa na umalis ng Senado madaling araw ng Huwebes. Yun lang, matipid ang kanyang sagot sa aming mga tanong. Sen, ikaw daw ang huling kasama ni Sen Bato? Tatlong gabi kami magkasama. Totoo bang magkasabay kayong umalis dito? Nung Wednesday ng madaling araw, Thursday na ng madaling araw. Mas maganda po siguro kung magbibigay ng info niyan, ma'am. Pag natapos na yung investigasyon. Kasi mas maganda yung official. Batay sa official report sa investigasyon ng mga pangyayari na nakuha ng GMA News, sumakay si De La Rosa sa isang SUV na minamaneho ni Padilla bandang 2:30 ng madaling araw. Sa mga oras na iyon, nakuna ng GMA News ang puting SUV na ito palabas ng Senado at ang plaka kapareho ng plate number na binanggit sa official report. Sir, ikaw daw nagsakay kay Sen Bato, totoo ba? Siguro po, antayin na lang po natin yung official na investigasyon. Tinanong din ang senador sa kumalat na usap-usapang namataan siya sa Ninoy Aquino International Airport noong Huwebes. Siguro naman po, walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa? Sa gitna ng lahat ng ito, naniniwala si Padilla hindi aalis ng bansa si De La Rosa. Hindi gagawin ni Bato. Bakit, sir? Mahal niya Pilipinas. Totoo po ba, sir, na nasa Davao siya? Ngayon? Naku, hindi ko alam. Sir, can you Wala akong idea. Sabi ng National Bureau of Investigation, isa si Padilla sa person of interest kaugnay sa pagkawala ni De La Rosa. Ganun po talaga. Ganun talaga. Wala po tayong magagawa. Kung yun po ang sinabi ng mga otoridad, okay naman po yun. Nang tanungin ko siya kung nakapag-usap na ba muli sila ni De La Rosa. Nakausap niyo na ulit siya? Sen Bato? Yan ang mahirap sagutin. Sa panayam ni Jessica Soho noong Miyerkules, sinabi ni De La Rosa na lumutang siya sa Senado matapos ang 6 na buwang pag-absent dahil tinawagan siya ni Cayetano. Tinawagan ako na aking mga kasamahan na kailangan andito ako sa Senado para sa butuhan. Tungkol saan daw yung botohan? Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang-13th vote. Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader. Pero nagulat daw siya nang may naghihintay na sa kanyang mga tauhan ng NBI. Pagpasok ko, doon sa pintuan, sa gilid may mga nakaupo. 2 babae, saka may mga lalaki. Akala ko mga staff lang yun na senador. Pagdaan ko, tumayo sila, hinarang ako. Sir, NBI kami. Hinawakan yung braso ko. So, nagpumiglas ako. Piglas ko gano'n, takbo na ako. Habulan na kami hanggang nakarating ako sa session hall. Overspeeding. Run for your life. Yung ginawa ko eh. Alam niyo ho ba na may mga naghihintay sa inyo? Ay, kung alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. Mel, maaga pa ay nakausap naman natin ang abogado ni Senador Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc. Talagang wala daw silang ideya kung nasaan ngayon si Senador Bato. Narito daw sila sa Senado dahil nga ginagawa naman nila yung magiging reply nila doon sa sagot ng Office of the Solicitor General doon naman sa hiling ni Senador Bato sa Korte Suprema na ibasura o harangin yung ICC arrest warrant laban sa kanya. Yan ang latest. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Sa puntong pong ito ay makakapanayam natin live si Senator Robin Padilla. Magandang gabi po sa inyo, Senador. Magandang gabi po, Tita Mel. Thank you very much, Senator. Once and for all, can you confirm po yung mga ulat, mga sabi-sabi dyan? Kayo daw yung kasama ni Senator Bato de la Rosa sa pag-alis sa Senado. Kayo pa raw yung nagmaneho ng sasakyan palabas. Bandang 2:30 ng madaling araw noong Huwebes. Senator, ano po ba totoo, sir?
Tita Mel, ano po kasi ang sabi po ng mga otoridad, magkakaroon daw po ng investigasyon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kapag magkaroon na lang po ng official investigation at sila na lang po ang magpahayag. Kasi kapag iba-iba po ang lumalabas sa balita, mas naguguluhan po yung ating mga kababayan sa naganap. Kaya sana po, antayin na lang po natin yung formal investigation. Opo. O sige, Senator, ganito na lang Meron kami inihandang video. Panoorin po natin. Isang SUV, nakunan kasi ng GMA News palabas ng Senado, bandang alas 12:30 ng madaling araw. Nung Huwebes po, nung May 14. Ang plaka po niyang sasakyang puting yan, although binlur namin, bilang respeto, ito po ay pareho ng plaka ng sasakyang sinakyan daw ni Senator Bato. Paalis ng Senado. Batay sa report yan na binigay sa GMA News. Ngayon, sasakyan niyo po ba itong puting nakuna namin ito, Senator? Kotse niyo pa ba yan? Upo ba yan? Ay, opo. Opo, sasakyan ko po yan. Nakita nyo naman, Yan ho ang pinaka-humble na sasakyan dito sa Senate. Fortuner lang. Kasakay ho ba yan nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Nung nakunan yan? Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Opo. Pero akin po yan. Opo, kayo ba nakasakay doon? Na kotse ko Sir, po yan. Sir, nakasakay ba kayo dyan? Antayin na lang po natin yung... Pati kayo, antayin hindi po pwedeng natin itanong? yung investigasyon po para... Okay. Ano po, Tita Mel? Ito pa isa. Batay din po sa impormasyon binigay sa GMA News. Magkasama daw po kayo ni Senator De La Rosa bago siya nawala at umalis ng Senado. Pumasok daw po kayo sa kanyang tanggapan bandang 1:20 a.m. At nagtagal po kayo doon ng 20 minuto. Oo, hindi. Senator. Nako, Tita Mel, 3 gabi po at 3 araw po kaming magkasama ni Senator Bato dito. Habang dito nandyan po kami siya. natutulog. Habang nandyan siya, magkasama kayo. Meron po ba kayong napag-usapan? Opo. Meron ba siyang... Yung mga ganyang tanong po, pwede po natin sagutin yan. Opo. Okay, good. Meron po ba siyang pahiwatig sa inyo noon tungkol sa kanyang balak na pag-alis sa Senado? O anong gagawin niya? Anong posisyon niya? Paano? Anong mangyayari? Tatanggapin ba niya yung nalaman ba ninyo yun? Sinabi ba niya na hindi niya tatanggapin yung warrant of arrest kung siya ay sisilbihan nito? Senator Padilla. Can I repeat the question? Talagang Okay. patungkol po dyan sa... tungkol po dyan sa warrant arrest ng ICC, ay hindi po namin talaga tinatanggap yan. At Okay. malinaw naman po na ang posisyon po ng Senado, ng aming mayorya sa ngayon, ang hinihintay po namin ay yung warrant of arrest ng local court. Kasi meron po kaming resolusyon patungkol dyan. At yan po ay talagang pinangahawakan po namin. Tsaka hanggang ngayon po, sa mga oras na ito, hindi po namin sinasabi na kailangan pang tumakas si Senator Bato dito sa Senado. Kasi nga po, wala namang warrant of arrest galing po sa local court. Alam niyo po ba kung nasaan ngayon si Senator Bato? Nagkausap po ba kayo? Mula nang magkahiwalay kayo sa Senado ng Huwebes? Ay, hindi po. Wala. May sinabi po kasi kayong... hindi, ma'am sabi niyo talaga, sigurado. Hindi ko po. Siyempre naman, kayo naman tatanungin ko ng maayos. Diba? Kasi yan ang gustong malaman ng taong bayan Sir. Yan po naman yan, hindi lang ako. Kaya, pasensya na po. Kaya Ako na po itatanong yung sa humihingi inyo. Opo. Oo. So, 3 araw kayo Ako po yung magkasama. humihingi ng pasensya sa ating mga... Oo. Ay, hindi po Opo, ba... 3 araw, 3 gabi po kami na magkasama. Opo. Ay, hindi po ba overnight lang si Bato? Si Senator Bato sa Senado? Overnight lang? Hindi po. Ay, hindi ba? Hindi po. Magmula po Lunes. Mula po Lunes hanggang Miyerkules po kami. Nandito. Ikaw po ngayon tinuturing na ng NBI na person of interest sa paglaho ni Senator Bato. Ano po reaction nyo dyan, Senator Padilla? Person of interest.
yan po ang dahilan kung bakit kailangan, yan po ang dahilan kaya kailangan po na doon muna po tayo maglahad sa formal na investigasyon. Kasi kung hindi naman po nila sinabi na tayo po ay person of interest, malaya po tayong makakapagkwento sa inyo kung ano ang mga naganap. Kaya naman po, humihingi tayo ng pasensya sa ating mga kababayan dahil naglahad po ang NBI na tayo po ay person of interest. Ibig sabihin, kailangan po lahat ay opisyal ng pag-usapan. Ayun. At kayo yung nangangako, nagsasabi ngayon sa sambayanan na pag nandoon na sa investigasyon, sasabihin nyo na lahat. Ganon. Ganon po ba, Senator? Ay, wala po akong record ng pagsisinungaling. Okay. Wala po akong record ng pagsisinungaling. Yan. O, saasahan Ang ngayon record ng ko po taong sa bayan yan. Ako po Opo. ay rumispeto sa batas ng Pilipinas at ako po ay nagpakulong dahil sa paggalang sa batas ng Pilipinas. Hindi po ako, wala po akong record ng pagsisinungaling. Opo. Sa ibang topic naman po, sir, ha? Hindi mapag-usapan kasi. Nung nakaraang linggo rin, sinabi ninyong sasampahan nyo ng reklamo sa Ethics Committee si Senator Kiko Pangilinan. Dahil nga sa pagtataas ng boses sa inyo sa gitna ng diskusyon sa plenaryo. Ang sabi po ninyo ay nagkagirian daw kayo sa Senate Lounge. Nagkausap na po ba kayo ulit ni Senator Pangilinan? Sir? Ay, Wala usapang naman. lalaki po yun. Wag na lang po natin pag-usapan dahil mga lalaki po kami, mas maganda, iwasan na lang po natin yon. Antayin na lang po natin yung aming mga reklamo na lang po sa Ethics Committee. Pero kamusta po ang working relationship ninyo with Senator Pangilinan ngayon? Lalo na, yan, nag-convene na yung impeachment court. Wala po akong naging problema. Wala po kaming problema ni Senator Kiko Pangilinan sa usapin po ng aming mga bills, sa aming mga panukala, sa aming mga resolusyon. Wala po kaming problema dyan. Okay po kami dyan. Nagsusuportahan po kami. Yun lamang pong pagsigaw niya, yun lamang po nagkaroon ng problema. Opo. Dito po naman sa usapin ang impeachment trial ng BICE. Naalala po namin nung isang taon tumanggi kayo nun magsuot ng maroon na robe ng isang senator judge, hindi ba? Pero ngayon po, nakita namin, nakasuot na po kayo ng robe. Ano po ba nagbago? Bakit ngayon nagsuot kayo? Noon dati ayaw ninyo. Go ahead, sir. Ayaan po tayo po ay sumusunod kung ano po ang pahayag ng ating Senate President ngayon. Kasi noon po, nung hindi po ako nagsuot ng robe, ang gusto ko po kasi, dismiss yan. Hindi po nangyari yung dismissal, na nangyari, i-table lang. Kaya po, hindi ako nagsuot. Pero ngayon po, iba po ang usapan ngayon dahil ang SP po namin nagsabi mismo na kailangan na namin i-convene. Kung hindi naman po kami ang mayorya ngayon, iba din po ang mangyayari, siyempre. Hindi din po ako papayag na hindi kami makapagtalumpati man lang. Pero dahil ngayon po ay ang amin pong SP ang mayorya at siyempre po kung ano po ang sinabi ng aming SP ay susundin po natin yan. Senator, isa po kayo sa mga kilala ng publiko na kaalyado ng mga Duterte. Paano nyo kaya babalansihin yan, yung pagiging kaalyado ng BICE at pag-upo naman bilang isang senator judge? Paano ho mabalansihin yun? Hindi na po tayo pwedeng magkomento dyan. Ay? Hindi na po tayo pwedeng magkomento dyan dahil tayo po ay judge na po ngayon. Tayo po ay nagkuha na ng oath kanina, tumanggap na po tayo ng oath. Wala na po tayong pwede pang sabihin patungkol sa impeachment, kundi antayin na lang po natin yung binigay na 10 araw sa Vice President at ganun din po yung 5 araw sa prosecution. Edi, magpapasalamat na lang po kami sa inyo. Magandang gabi po, Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, Tita Mel. Good night. Sa ibang balita, patay ang isang ginang matapos mabagsakan ng malaking tipak ng bato ang kanilang bahay sa Rodriguez, Rizal. Sugatan naman ang 2 niyang anak. Nakatutok doon live si Rafi. Rafi.
Emil, hirap pa ngayon tanggapin ng pamilya ang nangyari sa kanilang ina ng tahanan na namatay nga sa isang aksidente dito sa Rodriguez, Rizal. Gayunman, bayani ang turing nila ngayon sa ina na isinakripisyo ang sarili, alang-alang sa mga anak. Sa laki ng tipak ng bato na tumama sa tahanan ng pamilya Ramos, butas ang magkabilang pader ng kanilang sala. Ang mga aparador at divider sa bahay nagkapira-piraso. Nangyari ang insidente sa Sitio Macopoy, Barangay Mascap, Rodriguez, Rizal, pasado alas 5 ng umaga kahapon matapos ang katamtamang buhos ng ulan. Mula sa gilid ng matarik na bundok na ito, bumulusok yung malaking tipak ng bato at tumama dito mismo sa sala ng bahay ng pamilya Ramos. Dito nakahiga yung mga bata, yung dalawang bata, at naitulak pa raw sila ng kanilang ina papunta dito sa gilid kaya hindi sila tinamaan. Pero dahil sa ginawang yun ng ina, yung nanay, yung napuruhan, at dito na siya tinamaan. Makikita pa yung dugo rito hanggang sa dumiretso yung bato dito sa labas ng bahay at tumigil dito sa pader ng kanilang kapitbahay. Matindi ang naging tama sa paa at katawan ng ina na kinilalang si Rizel. Isinugod pa raw siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ang dalawa naman niyang anak na kanyang iniligtas, nakabalik na sa kanilang lugar matapos gamutin ng kanilang mga sugat. Ayon sa nakaligtas na anak, may narinig na raw ang mga kaanak nila at kapitbahay na tila bumabagsak na bato kaya sinigawan sila. Yung narinig din ni mama na sumisigaw dito, ginilid niya kami dalawa tapos babalikan sila ate. Paglabas niya, nagulungan siya ng bato. So nailigtas muna kayo? Opo. Ang dalawa pang kapatid na babalikan sana ng ina, walang tinamong sugat sa insidente. Ang padre de pamilya, nasa trabaho raw nang mangyari ang insidente. Hirap pa raw siyang mapasok ang kanilang bahay kung saan nangyari ang insidente dahil sa sakit na nangyari. Mahirap po kaya hindi nga namin alam po kung saan kami titira kasi binawal na rin ang dinner po. Ang ina ng biktima na nakatira rin malapit sa tinamaang bahay, narinig pa raw ang sigaw ng anak. 2 beses siya nagsigaw. Yun lang, ang pakarinig ko sa boses niya, wala na. Yung pala, na siya. Wala na talaga. Ngayon lang daw nila naranasan ng ganitong insidente mula nang tumira sila rito noong 2012. Sa inisyal na pagsusuri ng barangay, may mga bato pa sa taas ng bundok na posibleng dumausdos din. Kita sa drone video ito ang malalaking tipak ng bato sa taas ng bundok. Kaya payo ng mga opisyal ng barangay, mag-evacuate muna ang mga residente habang hindi pa ito nakikita at naa-assess ng DENR. Sa ngayon po, delikado talaga. Kaya sa ganitong oras po, lalo sa gabi, wala po sila dito. Emil, nananawagan ngayon ng tulong ang pamilya Ramos dahil bukod sa namatayan na ng ilaw ng tahanan, ay hindi na nga sila pwedeng bumalik doon sa kanilang bahay matapos yung insidente. 5 yung iniwang anak nitong si Rizel. Ang pinakabata rito ay 2 taong gulang lamang. Yan ang latest mula dito sa Rodriguez, Rizal. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Bukod sa ilang lungsod sa Metro Manila at mga kalapit nitong probinsya, may mga inulan at binaharing lugar sa Mindanao nitong weekend. Sa Cotabato, may mga na-stranded ng 12 oras dahil sa pag-apaw ng tulay. At nakatutok si JP Soriano. Nabuti ng tubig. Umapaw at rumagasa ang tubig sa tulay na ito sa Alamada, Cotabato nitong Sabado ng hapon, kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Ang mga stranded, 12 oras naghintay para sa paghupa ng baha. Umaga na nitong linggo sila nakatawid sa binahang tulay. May bahagya pa ngang natira, kaya pinagtulungan ng buhati ng ilang residente. Sa bayan pa rin ng Alamada, nalubog naman sa baha at nasira ang mga pananim na mais. Magdamag ding umapaw ang sapa sa Kalasuyan, Kidapawan City. Halos hindi nakatulog ang ilang residente sa pangambang tumaas palalo ang tubig. Ilang bahay ang pinasok na ng baha pero wala namang naiulat na inilikas. Sa Davao City, 4 na pamilya o abot sa 14 na individual ang inilikas dahil sa pagbaha. Ikinagulat naman ng mga residente ng Barangay Tandang Sora sa Governor Generoso sa Davao Oriental ang biglang pag-agos ng tubig sa ilog. Wala kasing ulan sa kanilang lugar nang mangyari yan. Pero ayon sa mga otoridad, posibleng malakas ang ulan sa kalapit na bundok. Isang aso pa nga ang muntik ng matangay ng tubig. Pero agad din namang nakaalis at ligtas na nakatawid. Bumagsak din ang malakas na ulan sa Hulos Sulu. Ayon sa Pag-asa,
thunderstorms, easterlies at Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao nitong weekend. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nauwi sa madugong barilyan ang halos 8 taong alitan na magtiyuhin sa Batangas. Patay ang tiyuhin na una umunong bumunot ng baril habang sugatan ng pamangkin niyang dating pulis. Nakatutok si June Veneracion. Biyernes nang magtalo ang dalawang lalaking ito sa Padre Garcia, Batangas. Maya-maya pa, ang palitan ng salita, nauwi sa palitan ng bala. Nagantihan ng putok ng lalaking naka-gray, isang dating pulis. Ang nakaalitan niyang tiyuhin na siya namang nakapula. Bumagsak ang huli habang napaupo ang dating pulis dahil sa mga tama ng bala. Pareho silang duguan, pero mas malala ang tama ng nakapula. Napasugod ang asawa at anak na nakabarilan ng dating pulis. Pareho silang dinala sa ospital, pero hindi na umabot ng buhay ang isa. Yung atin pong retired police ay nakatamo po ng 5 tama ng baril po. Isa po sa balikat, isa po sa, 2 po sa dibdib, isa po dito sa tagiliran, at saka isa po sa binti. Ongoing pa po yung treatment and unstable pa po. Isa po sa involved. We are still waiting for the result of the autopsy po. And yun po, patay din po. Dead on arrival din po. Sa investigasyon ng PNP, lumabas na 2018 pa unang nagkaalitan ng magtiyuhin at mula noon ay lumala ang lamat sa pagitan nila. Pareho naman silang nakainom ng magbarilan itong Biyernes. 12 ang balang pinakawala ng dating pulis gamit ang .40 caliber pistol. 6 naman ang pinutok ng kanyang napatay na tiyuhin. According sa family ma'am, madalas naman po silang halos nasanay na mayroong may sagutan. Dito lang po talaga time na may firearm po. Lisensyado ang baril ng dating pulis habang inaalam pa kung may legal na papeles ang gamit ng napatay niyang tiyuhin. Sabi ng PNP, malinaw na self-defense ang ginawa ng dating alagad ng batas. Makikita po natin na una pong bumunot ng baril yung suspect. Meron pong sufficient provocation po na on the part of the suspect po natin. And yun po, lumaban na rin po yung ating victim to defend himself. Bagaman sa inisyal na assessment ng PNP ay self-defense ang ginawa ng dating pulis, nasa desisyon pa rin daw ng pamilya ng napatay kung magsasampa sila ng kaso. Hihintayin daw muna ng pamilya na matapos ang libing bago sila magdesisyon. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nasunog ang isang 10-wheeler sa bahagi ng North Luzon Expressway sa Giginto, Bulacan. Yung mga pasko yung pumutok na, yung battery yun. Bukod sa makapal na apoy at usok, may narinig pang mahihinang pagsabog mula po sa truck. Agad na rumisponde ang Bureau of Fire Protection ng BFP. Naapula ang apoy pasado alas 9 ng umaga. Ligtas ang truck driver at walang naiulat na nasaktan o nadamay. Pero nagdulot yan ng bahagyang pagbigat sa daloy ng trapiko. Patuloy ang investigasyon sa mitya na sunog. Inirekomenda ng National Prosecution Service ng Department of Justice na kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Dahil po yan sa umunoy sabwatan kaugnay ng flood control scandal. Nakatutok si Joseph Moro. Pinakakasuhan na sina Senador Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan ng plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials. Inirekomenda yan ng National Prosecution Service ng Department of Justice o DOJ. Damay rin ang mga taga-DPWH sa sina Bong Dinglasan, Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Kaugnay ito ng ilang maanumalyang flood control project. Lumabas umano sa investigasyon ng DOJ na may sabwatan ang mga nasabing opisyal ng gobyerno. Dineputize o inatasan dati ng ombudsman na imbestigahan ang ilang mga umunong maanumalyang flood control project. The DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows.
Lumabas sa investigasyon ng DOJ ang umano'y kalakaran na 30% na kickback sa mga flood control project batay sa mga testimonya ng mga insider o umano'y kasabwat sa proyekto. Kabilang sa mga nagpatunay sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH District Engineer Gerard Opolencia at Henry Alcantara. Dineklara na silang state witness kaya ligtas na sa kaso. Their direct personal knowledge was found vital to unraveling the bid rigging scheme, maintaining their discharge from prosecution in exchange for their continuous vital testimonies. Hindi na rin pinakakasuhan si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na pumanaw noong Disyembre. Isa sa ilalim ng Ombudsman sa sarili nitong review ang mga rekomendasyon ng National Prosecution Service at pagkatapos pa lamang noon malalaman kung isasampa ang kaso sa Sandigan Bayan. The possible outcomes of the office's independent evaluation include affirming the findings of the Department of Justice, amending the resolution, or reversing the findings altogether. Kakausapin daw muna ni Estrada ang kanyang mga abogado. Anong plano mo ngayon? I'll have to talk to my lawyers. Are there pressure na mag-move ka sa kabila? Sir? May ganun bang... So heavy. Hiningan pa namin ng reaksyon sina Bonoan at iba pang pinakakasuhan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Nadagdagan pa ang bilang ng minorya, pero kapos pa rin para maagaw ang liderato ng Senado. Nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano, kahit may mga kinausap anyang majority senator para bumaliktad. Nakatutok live si Ma'am Gonzalez. Ma'am? Mel, natapos nga ang sesyon dito sa Senado na walang palitan ng liderato. Pero ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, merong umanong mga tinakot para bumaliktad. Sa kabila ng ani ay mga sumusubok na buwagin ang Senate majority, lumipas ang sesyon ng Senado na walang kudeta at nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano. Sabi ni Cayetano, may mga kinausap umanong senador para bumaliktad pero hindi niya pinangalanan kung sino ang kumausap. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot, intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, part of the enticement is that may term extension and then yun nga regional senate. Okay pa lahat, sabi yung walang bibigay pero grabe ang pressure at saka talagang pinag-aaway. Dagdag ni Cayetano, prioridad ng mayorya ngayon na mapunan ang committee chairmanships at makonvene ang impeachment court. We all agreed naman na in accordance with the Constitution and the rules of the Senate, dalawa ang priority parate, di ba? Organization of the Senate. And so the committees naman na hindi controversial na pwede na naming basahin. And then to go to straight to refer the articles of impeachment to the Committee on Rules, which will report out right away and then mag-convene na yung impeachment court. So that's the plan. Bagaman walang palitan ng liderato, nagpahayag sina Senador Mig Zubiri at JV Ejercito na sasama na sila sa minorya. Noong nagbotohan para sa Senate President noong nakaraang Lunes, nag-abstain sina Zubiri at Ejercito. Sinabi ni Ejercito na inalok siya noon maging Senate Majority Leader kung sasama siya sa grupo ni Cayetano. I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the Majority Leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. Sa ngayon, may 13 miyembro ang mayorya, habang 11 ang minorya na pinamumunuan ni Senador Tito Soto. Absent sa sesyon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kanya-kanyang pulong ang Senate Majority at Minority Groups kanina. Nagkaroon din ng fellowship lunch si Cayetano kasama ang ilang religious leaders. What I do not know is if this is the beginning of my journey
as the Senate President or if this is a despedida. Yesterday, someone sent me that the shortest serving Senate President served for 13 days. No? So hindi ko alam kung matatalo ko yung 13 days o kung 7-8 days lang po tayo. But Sabi ni Cayetano, tanggap niya kung palitan siya bilang Senate President. Pero hindi siya magbibitiw sa pwesto dahil sa nangyaring putukan sa Senado. doon sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. Dedesisyonan pa ng mayorya kung sususpendihin si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca gaya ng utos ng Ombudsman. Kanina nasa Senado pa si Aplasca. Pinalitan naman si Senate Secretary Dong Mendoza matapos nitong magbitiw sa pwesto. Si Attorney Jose Luis Montales ang bagong Senate Secretary na tatayo ring Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Dating City Administrator ng Taguig City si Montales. Mel, kanina meron ding mga pinalitan ng mga committee chairmanship. Kabilang dun sa malalaking komite na napalitan ng chairman, ang committees on health, national defense, basic education, pati na rin public services. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzales. Hindi kumbinsido si Pangulong Bongbong Marcos na inatake ang Senado gaya ng iginigiit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dismayado rin ang Pangulo na nakaalis si Senador Bato de la Rosa habang nasa kustodiya ng Senado. Nakatutok si Ivan Mayrina. Any question? The Senate is under attack. Mariin ang pag-iit ni Senate President Alan Peter Cayetano na mga tagpong ito nitong nakaraang Miyerkules. Malinaw na pag-atakean niya sa Senado. Pero ang Pangulo, hindi raw kumbinsido. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. And this is also the position of the President, Mama. Of course. Nang humumpa ang tensyon sa Senado sa kalagitnaan ng gabi, nawala si Senador Bato de la Rosa. Sa huling pangyayari, patungkol dun sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. Sinabi po yun ng Pangulo that he is disappointed with how Nung things are turning out. nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado. Ang utos ng Pangulo hindi muna arestuhin si De La Rosa at hihintayin ang desisyon ng Korte Suprema sa kanyang petisyon para pigilan ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pero nagbabala ang Department of Justice na arestuhin siya kung magtangka itong lumabas ang bansa. Panawagan ng palasyo kay De La Rosa. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC at katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Sa mga senator judges naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpaalala ang palasyo. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, wag sila magsilbi, katulad ng sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Itinalagang bagong kalihim ng Department of Budget and Management si Kim Robert De Leon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, papalitan ni De Leon si outgoing Secretary Rolando Toledo na may lilipat
sa Government Service Insurance System o GSIS. Bukas inaasahang manunumpa ang bagong DBM Secretary. 32 taong gulang siya at pinakabatang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ayon po yan sa palasyo. Dagdag ni Castro, bukod sa pagiging public servant, nakilala sa kanyang galing sa fiscal management, organizational reform at digital transformation si De Leon. Mga kapuso, sa kabila ng mga pag-ulang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa, matinding init pa rin ang naramdaman sa ibang lugar. Pinakamataas ang heat index kanina sa Sangley Point, Cavite, na umabot sa 45 degrees Celsius. May git 30 lugar pa sa bansa na nakapagtala ng damang init na nasa danger level. Mainit pa rin bukas pero may tsansang maulit ang mga pag-ulan. Easterlies at Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang makakaapekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa ilang bahagi pa ng Mindanao. Bandang tanghali at hapon, may kalat-kalat ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. May heavy to intense na ulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Mindoro provinces. Posibleng magpatuloy o maulit yan sa gabi. Uulanin din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan sa Samar at Leyte provinces, Antique, Barma at Soc-Sargen. Sa Metro Manila, posible pa rin ang localized thunderstorms bukas, kaya magdala ng payong kung may lakad. Samantala, kung may nagbabadyang bagyo ba? Ayon sa Pag-asa, may isang low pressure area na posibleng mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong linggo at maaaring pumasok sa PAR sa huling linggo ng Mayo. Patuloy na tumutok sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Ngayong tag-init, sumailalim na sa Operation Circumcision ang mga batang nagpalista sa GMA Kapuso Foundation katuwang ang ating volunteer doctors. Laking tuwa ng mga magulang dahil mahal ang operasyon na yan sa mga ospital at sa clinic. Bakasyon ng mga mag-aaral, kaya naman nagsagawa na rin ng GMA Kapuso Foundation ng ating summer project na pinamagatang Operation Circumcision, katuwang ang Philippine Children's Medical Center. Halo-halong emosyon ang nadarama ng mga bata sa pagsailalim nila sa operasyon para maging ganap na binata daw. Ang 15 taong gulang na si Joe, sabay nang magpapa-circumcise kasama ang kapatid na si Junior. Balik-balik po ako naman nagpapa-check up din sa doktor. Kaya hindi ko po sila naasikaso. Kaya ngayon po, nag-opportunity na po namin na. Kabilang din ang apo ni Lilibeth na si Nick. Gusto na raw kasi niyang tumangkad. Sa clinic sa amin is nagkakahalaga ng 1.5 to 1.8. Ganun po yung plus yung gamot pa po. Salamat po sa Kapuso Foundation. Matagal ko na iniintay to. Pero ayon sa doktor, walang kinalaman ng circumcision sa pagtangkad. 7-8 years old sa lalaki, growth period yun eh. May mga pamilya na smaller talaga, hindi talaga tatake. Kasabihan lang po yun. Ang pinaka-importante dito na magagawa ng tuli ay hygiene, malinis. Kabilang sina Josh at Matt sa sumailalim sa libreng circumcision. Masaya. Masaya po kasi birthday ko. Binata na ako. Papasalamat talaga ako. Sa kabuuan, 128 kabataang lalaki ang kabilang sa libre nating circumcision. At sa mga nais na makiisa sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay. Pwede din mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Hindi na kailangang i-gatekeep ang ganda ng northern tip of Cebu na Bantayan Island. Proud na i-flex yan ng taga-islang si Shuvi Etrata. Hindi lang niya bubusugin ang ating mga mata sa nakamamanghang mga tanawin, tatakamin din tayo sa kanilang exotic food. Tara na't mag-sparkle under the sun.
ilang weeks na lang matatapos na ang summer. Meeting ng Bantayan. Let's go! Alam niyo ba, papunta sa Bantayan, 3 lang naman. Alam niyo yung country Taylor Swift? The land, the sea, the sky. Kasi from air to land to water po tayo. Ready na ba kayo mga kapuso? Kung ready na kayo, tara. Kasi malayo pa ang tatahakin. Let's go. Malayo pa. Naiinit pa kayo guys. Oh my gosh, this is the last step. Malapit na po tayo and you can see the beach right here. Maayong pag-abot sa Bantayan Island! Ang una po nating activity na gagawin ay ang parasailing at makakasama nga natin dito si Kuya Alvin. Hello Kuya Alvin, magandang umaga! Ano ba tong parasailing Kuya? Isa po itong uri ng boat na wala pong makina. Layag lang po yung gamit, tapos hangin po yung nagdadala. And ito nga ay via wind. So ready na ba kayong dalhin ng hangin? O giliw, halika't sumama ka. Tayo ay mahikang magkahawak ang kamay. Sobrang ganda dito. Sobrang gaan sa feeling. Nawawala lahat ng problema mo. And ang galing kasi, yung paraw lang talaga naglaylayag sa amin, guys. Sobrang galing ng mechanics niya. Mechanism. After 123 hours, charis, dumating na po tayo sa Virgin Island. Pupunta ang mga turista dito, or kami, locals, pupunta kami dito pag may sineselebrate kami. Ang lawak po nitong buong isla is nasa 31 hectares, tapos yung na-develop nito is almost 10 hectares pa lang po. Tapos pwede kayong mag-fish feeding, meron tayong snorkeling area. Yun o, nakikita nyo mas pino yung baybayin nila dito, guys. Kaya talagang virgin siya. Virgin pero ang daming tao, ha? Charis. Iba yung nabibigay na saya ng isla sa akin. Dito kasi ako nagsimulang mangarap. Sobrang swerte ko rin kasi hindi lang ako dito turista eh. Yung mga business owners dito, parang pamilya ko na rin. Hindi pa ako artista noon. Special treatment na talaga sa akin kasi mapagmahal ang mga taga-isla. Even before GMA, she was already with us. Shubi yung ano namin, our baby here. So, always welcome here. Her home here. Dito po ako usually nagsispend ng araw ko dati. Bago pa ako naging artista, palagi po ako nandito. Pero ngayon, ang gagawin natin, ang hinihintay ng lahat, ang ATV. Safety first, Charis. Of course, kailangan safety palagi. It's time for another adventure! Are you guys ready? Let's go! Every time people ask me kung saan ka lumaki or saan yung home mo, where do you feel at home, sinasabi ko po talaga Bantayan. Kasi dito ako nagkamuwang and dito ko naramdaman yung pagmamahal na unconditional. And it came from my grandmother. Guys, daan tayo sa lola ko. Dito siya nakatira. It's my lola! Ang dahilan kung bakit nabuo ang isang Shubi Etrata. So kahit na hindi ako artista, pinagmamalaki niya na ako. For sure, masaya yung lola ko ngayon kasi siya talaga yung may gusto na maging artista ako. Kaya masaya yan siya. Feeling ko ngayon, yung mga buto niya dyan nagja-jump-jump na.
Every time bumabalik ako dito, it reminds me of how great God is. Kasi He's able to make a lot of dreams come true. Ito guys, ang tinatawag nilang taguangkan. Ang taguangkan kay unsa man ni siya, bitukan ni siya sa manok. Tapos nilalagyan na lang nila ng nilaga na itlog. Hindi pa ako nakabihis guys. O, tapos ako na rin, atake, iniwan niyo talaga ako dito ate, no? Usually, ang kinakain kong intestine yung maliliit. Yung maliliit na isaw. Pero ito, ang laki niya. Masarap siya. Parang siyang isaw, pero parang matandang isaw. Parang ate niya. Alam mo yun, natikman mo na ba yung ate ng isaw? Ito yun. Ayan. Lami mo rin siya yun. Giliw, halika't lumapit ka. Ramdam mo ba tong ligaya na tinamuan? Yun yung masarap din sa feeling eh. Alam mo na kahit anong mangyari, maswerte ako kasi may pamilya akong pwede kong palaging balikan. Bantayan na Som, it's forever gonna be my home. Babalik-balikan habang buhay. Para sa 24 oras. This has been Shuve Etrata, your island ate ng Cebu, reminding you to always sparkle under the sun. Mga kapuso, nagsimula na sa pinakahilagang syudad ng Amerika ang tinatawag na Midnight Sun, kung kailan halos 3 buwang hindi makararanas ng dilim. Paano? At bakit nangyayari ito? Kuya Kim, ano na? May kasabihan tayo, pagkatapos ng gabi ay umaga. Pero hindi yan ang kaso ngayon. Para sa tinatayang 5,000 residente ng pinakahilagang lungsod sa Estados Unidos, ang Utekavik o Barrow sa Alaska. Nitong May 10 kasi, nasaksihan nila ang huling sunset at hindi nila makikitang lulubog si Haring Araw hanggang sa August 2. Ibig sabihin, sa loob ng 84 na araw, wala silang gabi. Buong magdamag, maliwanag. Ito ang phenomenon na tinatawag nilang Midnight Sun. Isa sa mga nakaranas nito ang kababayan nating si William, na mahigit 1 dekada na nakatira sa Alaska. 24 hours walang gabi rito. Nasaka ko, kahit midnight na, lumalabas kami para makita yung liwanag sa labas. Minsan nakakalimutan namin na gabi na pala. Gugulat ka ngayon, kailangan ko na matulog dahil may pasok ako bukas. Kanya-kanya raw sila ng diskarte para makatulog. Pero yung pipilitin mo lang matulog, mahirap rin yun. Yung papaguhin yung mata ka, copy Facebook mo yung bintanas. Nilalagyan namin ng makapal na kortinas. Kung kulang pa rin, nilalagyan namin minsan ng cardboard yung salamin. At kahit ibang-iba raw ito sa nakasanayan nila sa Pilipinas. Yung pamumuhay namin, masaya naman. Nasanay na rin kami. Pero bakit nga ba nangyayari ito? Kuya Kim, ano na? Ang Midnight Sun sa Utqiagvik, bunsod ng tilt ng mundo, habang umiikot sa araw. Ang Earth ay nakatilt ng humigit kumulang 23.5 degrees. Kapag panahon ng tag-init sa hilagang bahagi ng mundo, ang North Pole ay nakaharap sa araw. Dahil ang Utqiagvik ay nasa loob mismo ng Arctic Circle, hindi na tuluyang nagtatago ang araw sa ilalim ng horizon. Kaya kahit gabi na, makikita pa rin ang araw sa langit. Ang Midnight Sun sa Utqiagvik, karaniwang nagsisimula bandang kalagitnaan ng Mayo at tumatagal hanggang unang bahagi ng Agosto. At alam niyo bang kabaligtaran naman ang nangyayari kapag winter? Sa panahon kasing ito, nakatalikod naman ang North Pole sa araw. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na polar night, kung saan hindi sumisikat ang araw ng maraming linggo. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Nagpakitang gilas ng kanyang boxing moves. Si Anton Vinzon bago pa mapanood sa May 25 ang pagbibidahang series na Kamao. At blessing para sa kanya ang series lalo't natupad ang pangarap na makatrabaho ang amang si Roy Vinzon. Makichika kay Aubrey Carampel. Suot ang boxing robe, game face on si Sparkle star Anton Vinzon nang ipakilala sa media launch ng sports drama series na Kamao. Ito ang first lead role ni Anton, nagaganap bilang si Makisig Makmak Batumbakal, isang boksingero. Nagsample pa nga si Anton ng boxing moves. Talagang blessing ang binigay po sa akin ng proyekto na to at yun po talaga malaking responsibilidad, yes, alam ko yun. Pero may
Siyempre sa set may halong kaba, may halong pressure, may halong challenge, pero nangingibabaw pa rin yung pagmamahal ko sa ginagawa ko po. Mas naging espesyal pa ang proyekto dahil kasama ni Anton ang kanyang amang si Roy Benzon, nagaganap bilang kanyang lolo at boxing trainer. Hindi lang pangarap ko, pangarap rin po ng papa ko para sa akin din. Kasi bata pa lang ako, talagang tinuturuan na talaga ako ni papa sa acting. And yun po, na-discover ako and now I'm here making my dad proud and kasama ko sa serye. Talagang truly dream come true. Mas excited ako dahil hindi ko inasahan to talaga. Nung sinabi niya kanina, di ba, natupad ng pangarap niya, yung pangarap niya natupad na, sabi ko, surprise ako doon. Natupad din yung pangarap niyo? Oo, pangarap ko talaga, pero hindi ganun kadali. Hindi ganun kabilis. And I'm very thankful sa GMA na binigyan siya ng pagkakataon ganun kabilis. Gaganap naman bilang nanay ni Anton si Katrina Kalili. Ako natutuwa po ako kay Anton kasi sobrang humble po. Reunited din si Anton sa kanyang batang lilis co-star na si Bruce Rowland. Nagaganap bilang kontrabida at matinding kalaban sa ring ni Makmak. Kailangan ipakita sa camera na totoong suntok, pero at the same time kailangan mo iwasan yung suntok. So there were times na tumama yung suntok ko sa ilong ni Anton. And yung reaction niya nun parang nagising siya eh. Pero nangyayari talaga yun, nangyayari talaga. And nag-aaral pa rin kami. Gaganap na mga kaibigan at love interests naman ni Anton sina Therese Malvar at Shanti Videla. Makakasama rin sa serye sina Ami Austria, Neil Ryan Sese, Wendell Ramos, Matt Lozano, Andre Paras, Yuan Micael at ilang social media personalities sa direksyon ni L.A. Madridejos. Magsisimula na ang kamao sa susunod na Lunes, May 25 sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carambel, updated sa Showbiz Happenings. Positibo sa sangkap ng pulbura ng baril ang NBI volunteer na itinutulong nagpaputok sa Senado. Nakalaya na siya matapos makapagpiyansa at nakabalik na sa NBI headquarters. Nakatutok si John Consulta. Sunod-sunod na mga putok ng baril ang umalingaw sa GSIS compound Miyerkules ng gabi. Matapos humupa ang putukan, inaresto ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms ang isa umanong driver o volunteer ng NBI na kabilang umano sa nagpaputok ng baril. Pero ayon sa NBI, wala siyang dalang armas at binalikan lang ang naiwang tactical bag. Kaninang hapon, nakalaya siya matapos magpiyansa at bumiyahe pa NBI headquarters para makabalik sa unit kung saan isa siyang volunteer. Noong nakarang linggo, sumalang sa paraffin test ang lahat ng NBI agents na nagtungo sa GSIS, pati ang inarestong lalaki. Ayon sa PNP Southern Police District, positibo siya sa gunpowder nitrates batay sa pagsusuri ng SOCO. Sa paraffin test po, chinecheck kung may presence po ng mga nitrate particles na karaniwang associated po sa gunpowder. Pero hindi pa po yung indikasyon na itong alleged driver nga ito ay nagpaputok po. Bagaman walang nakuha ang baril sa kanya, sabi ng SPD, may mga lamang ammunition o bala ang kanyang bag. Tingnan natin kung ano yung circumstances beyond that kasi under the law, hindi naman, in the court yung namang pagiging positive that not necessarily mean na kung kailan nagpaputok or what. So, hintay na lang natin. Kanina, nagpunta sa NBI ang mga tauhan ng CIDG at kinunan ng pahayag ang lahat ng mga NBI agent na nagpunta sa GSIS compound. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nagtipo naman ang ilang grupo sa labas ng Senado para sa iba-ibang panawagan. Kabilang ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte at pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Nakatutok si Oscar Oida. Alas 10 ng umaga, nagtipon sa harap ng Senado ang mga miyembro ng Power for People Coalition. Ang hiling nila, aksyonan agad ang lumalalang krisis sa kuryente at sunod-sunod na pagtaas ng singil sa consumer. Ang pinaka-main na objective namin dito, tumino ang Senado, maglingkod sa sambayanang Pilipino sa halip na mag-agawan sa kapangyarihan.
Alauna naman ng hapon nang magpakita ng kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte ang ilan niya mga followers. Kasi marami ngayon nagbibigay ng naratibong mali tungkol sa Duterte families. And I am so disappointed. Isa rin akong OFW. Nagmarcha rin sa harap ng Senado ang Alab ng Bayan na binubuo ng mga progresibo, loyalista at iba't ibang sectoral groups na nagpahayag ng suporta sa agarang pag-convene ng impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ganyan din ang hiniling ng bayan at iba pang mga kaalyado nitong grupo. Bukod pa yan sa panawagang pagpapaaresto kay Senador Bato de la Rosa, pagpapanagot sa Senado na umunay nagpataka sa kanya, at pagpapanagot kay President Bongbong Marcos sa korupsyon sa bansa. Ang sabi ni Senate President Alan Cayetano, the Senate is under attack. Ang sabi natin, the Senate is under attack. Attack na makontrol ang kapangyarihan, attack na protektahan ang mga kurakot, attack na mapatakas ang mga berdugo. Ang Philippine National Police, inaasahan na raw ang kaliwat ng rally ngayong araw, kaya't naka-alerto sila sa Metro Manila at mga piling rehiyon. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, magmamahal na naman ang diesel at gasolina bukas, May 19. Tataas ng 2 piso at 82 sentimo ang presyo ng kada litro ng diesel. Lampas piso rin ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ang kada litro ng kerosene naman, bababa ang presyo ng mahigit 2 piso. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Dinumog ang huling araw ng pagpaparehistro sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kabilang sa mga dinagsa ang mga registration site sa Metro Manila. Gayon din sa ilang COMELEC voters registration site sa Aurora, Kidapawan, Dagupan at Zamboanga City. Wala namang naiulat na gulo dahil sa dami ng mga naghabol sa deadline ng pagpaparehistro. Slaying like true queens, sina Sparkle Star Shuvi Etrata at Ashley Ortega na nakiisa sa Flores de Mayo. Ang kanilang look, ichichika ni Aubrey Carampel. Singganda ng mga bulaklak si Sparkle Star Shuvi Etrata na Mayflower Queen 2026 sa isang Flores de Mayo celebration nitong weekend sa Makati. Lumahok si Shuvi sa parada, kasama ang iba pang sa gala. Nag-offer din si Shuvi ng bulaklak sa Birheng Maria. Very queenly ang Master Cutter Star sa suot na white beaded Filipiniana na obra ng designer from Bulacan na si Jessie Gonzalez. Obra rin ng Bulakenyo designer ang isinuot ni Shuvi as Reina de las Flores sa barangay Caipombo, Santa Maria, Bulacan noong May 9. Litaw ang kanyang morena feature sa suot na Filipiniana gown. Mainit ang pagtanggap kay Shuvi na magiliw sa pagkaway sa fans na nag-abang sa kanya. Si Sparkle Star Ashley Ortega lumahok naman sa Santa Cruzan sa barangay Tabing Bakod sa Santa Maria, Bulacan din. Glowing in her white Filipiniana with a headdress at may hawak na krus bilang Reyna Elena. Lumahok din sa prosesyon ng Apoy sa Dugo Star na all smiles sa pagkaway habang sakay ng karosa na napapalamutian ng mga puting bulaklak. Nag-offer din si Ash ng flowers kay Mama Mary. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Pista talaga sa mga barangay, pinakamasaya, hindi ba? Agree ba kayo? Oo. Sa isang pista sa Camarines Sur, napuno ng masigabong palakpakan at hiyawan ay isang contest. Combo kasi ang napakagaling na pagtatanghal at nakakatawang mga host ang nangyari. Dahil po yan sa birit ng contestant kung saan may nakisingit. Panoorin po natin. Singit. Alright, thank you so much. Sa di sinasadyang pagkakataon,
nakisingit ang mga host at pinasalamatan na lang ang contestant sa amateur singing contest na isang barangay sa Ragay sa Camarines Sur. Pero, Wow. Grabe naman pala talaga, partner. Grabe ang kanyang own version. Mali! Hindi pa pala tapos yung contestant. Abay, inakala ro kasi ng mga host, ang mataas niyang birit, ang highlight ng kanyang performance. Yung pala, hindi. Pero kinabiliban, mga kapuso, ang matinding composure ng contestant na hindi man lamang na-distract sa pagkakamali ng mga host. Dahil po sa nangyari, mas naging masaya ang pagdiriwang ng kanilang pista. In fairness, the show must go on talaga siya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako pa si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.